Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Samuel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Catanduanes. Tinititigan ni Tatay Samuel mula sa bintana ang malawak na lupain sa harapan ng tahanan. Sa katunayan, pagmamay-ari niya ito ngunit hindi malaman kung ano ang gagawin lalo na ngayong mag-isa na lamang sa buhay. Maraming taon na ang nakalilipas nang mamaalam ang asawa buhat sa katandaan. Ngunit sa edad na 80, malusog, malakas at matalas ang memorya. Hindi lang dahil maalaga sa sarili, kundi sa tangan na mutya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng mga katangiang hindi kayang taglayin ng ordinaryong tao. Bukod pa dyan, kaya nitong tapatan ang sinumang nilalang na may masamang hangarin. Lingid sa kaalaman ng nakakakilala sa kanya, lumalabas ito sa gabi lalo na sa tuwing may napapansin sa paligid. Madali niyang naaamoy ang samyo ng aswang kahit nasa malayo pa at natutunton ang pinagtataguan. Nang walang kahirap-hirap. Hindi naman ito basta-basta pumapaslang. May mga nilalang parina sa kabila ng pagiging halimaw. Walang balak na manakit ng tao. Pinapalampas niya ang ganito. Ngunit mahigpit sa mga aswang na mapang-abuso. "O Mang Samuel, kumusta po? Pinapahatid pala ni Tatay Digo itong isda. Kaunti lang po yung huli kaya iilan lang din yung dala ko. Meron pong kakanin dyan at kape." "Dako, nag-abala pa talaga kayo. Sinabi ko naman sa tatay mo na wag nang magpadala sa akin. Tambak pa ng pagkain dito. Galing din sa inyo. Hindi maubos-ubos at ako lamang ang mag-isa." Mas mainam po yan para hindi maubusan. Siya nga po pala, may nakasalubong kami nagmumutya ni tatay. Ang gaganda ng mga lako nila. Hindi po ba napasadya rito? Mahilig kayo sa ganong bagay, di ba?" "Aba oo, lalo na kung aktibo at malakas ang bisa. Saan nyo ba nakasalubong? Hindi naman napadpad dito. Magkano ang bentahan?" "Naku, sobrang mahal po. Akala mo hekta-hektaryang lupain yung paninda sa taas ng presyo. Sabi nga ni tatay, masyadong mahal. Tapos parang hindi mabisa yung mutya. Kahit ganyang bagay pinipeke na rin po, no?" "Hindi na nakakapagtaka ang ganyan, iho. Sa kahirapan ba naman ng buhay, humahanap talaga ng paraan ang tao para kumita. Legal man o illegal. Hindi na nila iniisip kung anong mangyayari. Basta kumita ng pera. Sana mapadpad yun dito para mapagsabihan ko." "Hindi na pala dapat hintayin, tatay. Papalapit no, yung dalawang lalaking yan. Yung magmumutya na nakasalubong namin. Kayo na po yung humusga sa mutya nila, ha?" Wika ni Pedro. Nagpaalam na din ito pagkatapos. Hinintay naman ni Tatay Samuel na makalapit ang dalawang magmumutya. "O tatay, magandang araw ho. Kumusta ang buhay? Mag-isa lamang kayo rito, ano? Ang lawak ng lupain, pero bahay nyo lang ang makikita. Pagmamay-ari mo ba ang lahat ng ito?" Magandang araw din sa inyong dalawa. Hindi talaga ito sa akin. Sa asawa ko ang lupain. Ano pa lang sa January rito?"
Naparito kami tatang para bentahan kayo ng mutya. Tatay, mabisa po ito. Lalo na mag-isa lang kayo. Pangontra sa anumang banta ng kapahamakan. Proteksyon. Nagbibigay din ng kasaganahan sa buhay. At lakas na din tay. Kung may negosyo kayo, itangan nyo ito at lilipas lang ang ilang araw. Yayabong kagad. Baka nga maging milyonaryo kagad kayo. Kalokohan. Hindi ko na hinangad ang ganyang bagay. Malapit na rin naman akong mamatay. Ano pang silbi niyan sa akin? Tatay, may kakayahan din itong magpahaba ng buhay. Malay nyo, umabot kayo ng lampas 100 taon. Tignan niyo po yung mutya namin. Swak ho ito sa budget at magdudulot pa ng kabutihan sa buhay nyo. Hindi pinansin na matanda ang sinabi ng dalawang binata. Tinignan niya ang dala nitong mga mutya. Merong kabibe, bato, buto, kawayan, kahoy at marami pang iba. Ngunit wala ni isang nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil ang totoo, peke ang lahat ng yon. Ano tatay? May natipuhan po ba kayo? Proteksyon nyo rin po ito laban sa aswang. Balita ko, kamakailan lang may sinalakay malapit dito. Mag-isa ka pa naman tay. Oo nga naman tatay. Atin-atin lang ang presyo na ibibigay namin ha. Medyo mahal yung singil namin sa iba. Pero sa'yo may tawad. Kahit 200. Kahit 2 piso pa ayaw ko pa rin. Hindi nyo ako mauutos sa ganitong paraan. Mutya ka mo. Peke ang mga ito. Nagpapangga pa kayong magmumutya Halata namang wala kayong alam sa nasabing bagay. Ako pa ang lolokohin ninyo. Uy, hindi tatay Totoo po ito. Anong peke? Kailanman, masamang mameke lalo na sa ganito. Lunukin mo yung sinabi mo. Magseles na kayo. Bago pa ako may mahabol ng itak. Hindi nyo ako mauuto. Wala nang nagawa ang dalawang binata. Nagmamadaling umalis ng pakitaan ng patalim ni Tatay Samuel. Abat, ang bata-bata nyo pa pero ganyan kayo. Halatang hindi napalaki ng tama. Mga kulang sa aruga. Tatay Samuel, kumusta po? Kumaripas sila ng takbo Tinakot niyo po ba? Nabaling ang pansin na matanda sa pagbalik ni Pedro. Ba't ako pa talaga ang sinubukang utuin? Akala siguro malilin lang ako. Kung hindi pa tumakbo ang mga yon, baka nataga ko na. Kaya nga po bumalik ako para malaman yung nangyari. Nakasalubong ko si Mang Karding. Galing na pala sa kanya yung mga yon. Sinubukan din siyang lokohin pero hindi nangyari. Siya pa manggagamot yun tapos may alam sa mutya kagaya nyo. Ang may alam pa talaga ang sinubukan nila. Ewan ko lang kung anong pumasok sa kokote ng mga yon. Kung naghihirap sa buhay, pwede namang maghanap ng matinong pagkakakitaan. Hindi yung panloloko. Hayaan mo na tatang. Kakarmahin din yung mga yon. Siya nga po pala. Mauna na ako Bumalik lang talaga ako para makiusyoso Wika ni Pedro. Nang siya na lamang mag-isa, naisip muli ang mga binata. Hindi rin maiwasang magdamdam sa ginawa ng mga ito. Lalo pat ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung mga manluloko. Sa paglipas ng oras, abala ito sa pagtatabas ng damo sa bakuran. Ilang sandali pa, may napansing babae sa hindi kalayuan. Tumatakbo at sumisigaw ng saklolo. Lumapit siya para makatulong at napag-alamang may nakita itong nilalang. Manong, may halimaw po doon.
Naglalakad lang po ako tapos may biglang kumaluskos. Pagtingin ko, bumungad sa akin yung nilalang. Maitim po siya. Nanilisik yung mga mata. Tapos naglalaway. Wika ng dalaga. Kumalma ka muna, Ineng. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. At saan mo ba eksaktong nakita ang sinasabi mong halimaw? Tanong ni Tatay Samuel. Doon po banda, Manong. Nakakatakot yung nilalang na yon. Muling wika ng babae. Naluluha pa ito habang nagsasalita. Hinatid na lamang niya ito sa pag-uwi dahil sa sobrang takot. Hindi na ito makalakad ng maayos. Pagkabalik, dumiretso ito sa itinurong lugar kung saan nakita ang nilalang. Ginalugad niya ang kawayanan. Walang mahagilap subalit naaamoy ang natitirang bakas ng nilalang. At talagang nakaabot pa rito ang aswang. Sa kabila pa yun ang gugulo pero ngayon andito na. Ang aga-aga lumabas. Mataas pa ang sikat ng araw. Pero nagsimula ng manakot. Wika ni Tatay Samuel. Sinuri niya ang buong lugar. Nagbabaka sakaling may makita pang bakas ngunit makalipas ang ilang sandali. Umuwi na lamang ang matanda. Pagkabalik sa tahanan, nakaabang si Pedro sa kanya. May dalang pananghalian. Nakangiti pa ito habang nag-iintay. Ay sus Pedro, ano na naman ba yung dala mo? Pakisabi nga sa tatay mo na tama na yung pagpapadala ng kung ano-ano rito. Mamaya, maubos ko pa ang pagkain nyo. Hindi ko naman yata matatanggap na magugutom kayo at ako lang ang nagpapakabusog. Si tatay po kasi. Marami na naman yung niluto. Dadalawa lang kami sa bahay. Hindi magkanda ubos kaya dinalhan kita. Pritong isda sa kapritong saging. May kanin na rin yan. Abat kompleto pa talaga. Mahal na mahal talaga ako ng tatay mo ano. Halika sa loob. Pagsaluhan natin ang mga yan. Hindi na po Tatay Samuel. Kinakailangan ko na kasing bumalik para hindi mahuli sa usapan eh. Nagkagulo sila doon kasi yung kapitbahay namin may nakitang nilalang sa kawayanan. Makikiusyoso ko para malaman din yung nangyayari sa paligid natin. Ikaw tatay ha, mag-iingat po kayo. Malapit lang yung tahanan nyo sa kawayanan. Ilang beses na rin may nakitang nilalang dyan. Sige. Maraming salamat sa pag-aalala. O siya. Makiusyoso ka na roon. Tapos balitaan mo ko rito ha. Wika ni Tatay Samuel. Pagkalis ng binata, nananghalian na ang matanda. Pagkatapos ay muling hinalungkat sa lumang kaban ang mutya na ilang buwan nang nagpapahinga. Huli niya itong ginamit noong may napadpad na aswang sa mismong tahanan. Aba, aking mutya. Matagal tayong hindi nagkita. Muli na naman tayong magtutulungan para sugpuin ang kasamaan ng nilalang na nagpaparamdam dito sa lugar. Naway madali nating mahuli para matapos din kagad. Wika ni Tatay Samuel habang nililinis ang mutya mula sa alikabok. Ang tangang ito, walang iba kundi ang mutya ng kawayan. Ilang dekada ng hawak, nasa kanya na ito noon pang kabataan. Nagagamit lamang sa tuwing may maliligaw na nilalang. Hindi niya dinalasan ang pagbitbit dahil hindi naman araw-araw. Merong banta ng panganib. Binibigyan din ng panahon para makapagpahinga bilang pagrespeto sa tangan. Matapos malinis, dinasalan at hinanda para sa inaasahang sagupaan.
Pagsapit ng hapon, bumalik si Pedro kasama ang ama na si Mang Digo. Napapabuga na lamang siya ng hininga nang makita na may dala na naman itong pagkain. Iisipin ko na talaga na ginagawa niyo kong tambakan eh. Bawat punta rito may bitbit talagang pagkain. Nagmukha naman akong patay gutom sa ginagawa niyo. Napatawa din si Mang Digo. Gayon din ang anak. Inilapag nila sa mesa ang mga dala. Sinimulan ang seryosong usapan. Tatay Samuel, tatapatin na kita. Huwag mo sanang mamasamain ang intensyon ko. Sumadya talaga ako sa iyo ngayon para kumbinsihin kang lumapit muna sa tahanan namin. Sumasalakay na ulit ang mga halimaw. Nag-aalala ako dahil mag-isa ka lamang dito. May bakanting kwarto pa naman sa bahay, Tatay Samuel. Doon ka na po muna. Nakakabahala na po yung nangyayari. Hindi lang isa sa kapitbahay namin yung nakakita ng halimaw dyan. 3 na sa kanila. Isa dyan sa kawayanan. Tapos 2 doon malapit sa bundok. Hinabol pa nga eh. Mabuti na lang tumakbo palapit sa maraming tao. Parehong tirik pa yung araw. Sumasalakay na. Alam namin na may pangtapat ka sa halimaw. Pero Tatay Samuel, matanda na po kayo. Iiwasan lang natin na mapahama kayo. Naiintindihan ko ang inyong punto. Salamat sa pag-aalala. Pero kaya kong labanan kahit anong klaseng nilalang pa yan. Kung kamatayan ang hanap, di pagbigyan natin. Tatay Samuel, alam kong wala kang aatrasan. Pero isaisip po natin ang kakayahan nyo, lalo na't matanda na kayo. Hindi palaging malakas ang tao. Tumatanda na po kayo eh. Oo, matanda lang ako. Marami ng kulubot. Pero asahan yung kaya ko pang makipaglaban. Yun lang eh. Pagmamalaki ng matanda. Kinumbinsi pa ng mag-ama ngunit hindi ito pumayag. Hindi magawang baliwalain ng dalawa si Tatay Samuel. Dahil nakababatang kapatid ito ng lolo ni Mang Digo at natitirang buhay. Ngunit hindi rin sila nagpumilit. Sa halip na matulog, pinili ni Tatay Samuel na manatiling gising upang sa sandaling nagparamdam ang aswang, madali itong mapigilan. Nakasukbit na ang itak sa tagiliran. Nakasabit na sa leeg ang kwintas na mutya. Kahit madilim na ang paligid, nakatambay ito sa labas at pasimpleng humihigop ng kape para hindi antukin. Makalipas lamang ang ilang sandali, nararamdaman na ang presensya ng aswang. Hindi pa man ito nakikita sa paligid, ngunit nadadama na at naaamoy. Ay nako, ang tagal namang magpakita ng animal. Saang banda na naman kaya ito naghahanap ng mabibiktima? Dumito ka sa kinalalagyan ko para tayo na kagad ang magtuos. Sigaw ni Tatay Samuel. Nalilito ito kung saan nagtatago ang aswang. Paiba-iba ang direksyon na kanyang nararamdaman. Bigla-bigla ding nawawala ang pag-alingasaw. Abat, sinusubukan yata akong takasan ha. Pasensyahan na lang tayo. Nakita ko na ang ulo mo. Sa damuhan ka pa talaga nagtatago. Mas matangkad ka pa kesa sa damo. Naging maingat si Tatay Samuel sa paglapit. Nakatalikod sa gawin niya ang aswang. Napagapang-gapang habang nakatingin sa bahay sa unahan. May buntis doon. At ang kabila naman ay may bagong kapapanganak. Aba, sanggol pala ang nais mo ngayong gabi.
tignan na lang natin kung makukuha mo ba sila. Matapos kitang mapugutan ng ulo. Wika ni Tatay Samuel sa sarili. Matapos makapwesto sa likod nito, sumipol siya para maagaw ang atensyon ng nilalang. Nang sandaling lumingon ito, kaagad niyang tinaga. Nakaiwas ngunit nadaplisa ng muka. Nagmamadali pang tumakbo ngunit hindi hinayaang makatakas. Sa kawayan ito nagpunta. Hindi naman siya nahirapan kahit madilim dahil kabisado na ang lugar. Sinubukan pa ng aswang na sumiksik upang hindi makita. Ngunit masyadong matalas ang paningin ng matanda. Wala itong kawala matapos habulitin sa pinagtataguan at tagain ng tagain. Akala mo siguro madadaan mo ko sa taguan, no? Madilim nga dito, pero nakikita ko pa rin ang kasamaan mong animal ka. Patuloy lamang ito sa pagtaga hanggang sa bumulagta na lamang ito sa lupa. Napatanda pa ng krus si Tatay Samuel habang nakatitig sa nakahandusay na katawan. Kung nanahimik ka lang sana sa lungga mo, hindi na tayo aabot sa ganito. Masyado kasing kampante na makakagala ng libre dito sa lugar. Dito ko nakatira kaya balwarte ko na rin ito. Wala akong palalampasin na masamang halimaw. Mariing wika ng matanda. Sabay tadyak sa mukha ng bangkay ng aswang. Ilang sandali pa, kumalma na rin ang matanda. Naganap ng paraan para dalhin ang katawan sa lugar kung saan ginawa niyang libingan sa mga napupuksang nilalang. Ilang minuto lamang ang lalakarin at dahil wala siyang dalang gamit, nagmamadaling umuwi ng tahanan upang makakuha ng panali. Ngunit pagkabalik sa bangkay, wala na itong naabutan. Bakas na lamang ng dugo sa lupa. Ang lintek, nakatakas pa. Pambihira, ito pa lang yata ang pagkakataon na natakasan ako. Baka ilang beses ko nang iniiwan ng bangkay para makakuha ng gamit pero hindi naman nawawala. Gayon pa lang talaga. O baka naman, may kasama pa yon. Wika ni Tatay Samuel sa sarili. Pinakiramdaman niya ang paligid. Subalit walang naamoy na anumang samyo ng nilalang. Sinuri ang bawat sulok ngunit hindi na mahanap pa. Dito na nagalit ang matanda. Nagsisisi sa pag-iwan ng bangkay. Hindi bali na nga. May araw rin kayo sa akin. Sa susunod nating pagkikita, hindi na kayo makakawala. Banta ni Tatay Samuel. Magdamag itong gising kakaisip kung paano nawala ang bangkay ng aswang at kung saan ito nagpunta. Dito lamang din napagtanto ang dalawang bagay. Una, posibleng may kasama ang aswang. At pangalawa, nagpatay-patayan lamang para makatakas. Halos mabaliw sa pag-iisip. Ngunit sumumpa na kapag nagkaharap silang muli, sisiguraduhin ang kamatayan. Makalipas ang ilang araw, yun pa rin ang laman ng isipan ni Tatay Samuel. O Tatay Samuel, kung makapag-isip ka, parang hindi na makakaahon sa sobrang lalim . Ano bang bumabagabag sa'yo? Teka, huwag niyong sabihin na may nakaharap na naman kayong aswang. Ganyan kayo pagkatapos may makasagupa . Nanunugis pa rin ba kayo, Tay? Tanong ni Mang Digo. Noong nakaraang gabi, may napansin ako. Malamang tinugis. Alam nga namang pabayaan ko. May bibiktimahin doon sa kabilang bahay.
Swerte lang siya dahil gumana ang panlilin lang niya. Nalingat lang ako sandali. Nakatakas na kagad. Iniisip ko kung sana siya napunta. Sana naman, gumaling na ang mga sugat niya para kapag nagkaharap kami ulit, may sapat na lakas siya para lumaban sa akin. Tugon ni Tatay Samuel. Tatay Samuel, hindi po ba't sabi ko na ipagpaliban na muna yung panunugis? Matanda na nga po kayo. Baka mapano pa. Hoy, ikaw Digo. Edad ko lang ang tumatanda. Malakas pa ako, no? Kaya kong labanan kahit magkasabay pa silang lahat sa pagsugod. Ay sus, yan na naman po kayo. Pero maiba tayo, Tatay Samuel. Hindi po ba kilala niyo si Aling Nora? Napadaan ako sa kanila kahapon eh. Tapos nakita ko yung anak niyang lalaki. Yung binata. Nakakaawa nga eh. Maraming sugat sa katawan. Meron din sa muka. Ang sabi na disgrasya daw pero sa tingin ko, hindi naman eh. Kakaiba yung mga sugat. Parang sinadya siyang tagain. Paika-ika pa nga maglakad dahil sa pananakit ng katawan eh. Maawa na sana ako. Kaso naisip ko yung dating usap-usapan tungkol sa kanila eh. Wala namang nagpapatunay pero naniniwala ako na aswang sila. Wika ni Mang Digo. Natigilan si Tatay Samuel nang mapagtanto ang isang bagay. Hindi niya maiwasang mapatawa. Tignan mo nga naman ang pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para matapos ko ang naudlot naming engkwentro. Mabuti na lang at madaldal ka at sinabi mo sa akin ang bagay na yan. Lagot sa akin ang binatang yon. Wika ni Tatay Samuel. Naguluhan si Mang Digo sa sinabi nito. Napakamot pa sa ulo. Tatay Samuel, ano po? Teka, huwag niyong sabihin yung anak ni Aling Nora, yung nakasagupa niyo. Paano naman kayo nakakasiguro na siya nga yun? Tanong ni Mang Digo. Nakita ko na yung batang yon at una pa lang alam kong may lahi siya. Tanda ko pa ang amoy niya at walang pinagkaiba sa aswang na aking nakaengkwentro. Alam ko kung saang bahagi ng katawan siya tinaga. Malalaman din yan. Halika, samahan mo ko at aalamin natin ang totoo. Wika ni Tatay Samuel. Dali-dali nilang pinuntahan ng tahanan ni Aling Nora. Mahigit 1 oras na paglalakad ang layo. Pagkarating doon, napansin ang pagmamadali ng binatang anak. Nagtago sa loob ng bahay, habang ang ina naman ay kinakabahan. Huwag kang kabahan, Nora. Hindi naman ako nandito para manakit. May gusto lamang akong malaman. Nasaan ang binata mong anak? Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ni Tatay Samuel. Sinubukan pa ng ina na magsinungaling. Ngunit hindi nadala sa ganoong paraan sina Tatay Samuel. Napilitan siyang ilabas ang anak. Matapos makita ng matanda ang mga sugat nito sa katawan, natukoy niyang ito nga yung nakalabang aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo, Totoy. Pero sige, pagbibigyan kita. Huwag ka nang uulit. Kung nagugutom o nauuhaw, mga hayop na lang ang puntiryahin. Huwag ang mga tao. Kung hindi ka susunod, baka mapilitan akong gawin ng bagay na nararapat sa kagaya mo. Pasensya ka na, Nora ha. Alam kong mabuti kang aswang. Pero kung susuway itong anak mo, hindi ko na kayo kikilalanin. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Tatay Samuel.
Marahang tumango ang ina. Humingi na rin ng tawad sa nagawa ng anak. Tatay Samuel, parang hindi yata susunod yung binatang yun eh. Kitang-kita ko kung paano siya nagpigil eh. Nakayuko lang at walang sinabi pero damang-dama ko yung galit niya. Baka sa halip na titigil, uulit lang yun eh. Wika ni Mang Digo. Kung magkaganon man, malalaman talaga ng binatang yon ang kanyang kalalagyan. Kilala natin si Nora. Sa kabila ng katauhan niya, mabuti naman siya. Hindi nga natin nabalita ang may biniktima eh. Itong anak lang yata ang sisira. Ipagdasal na lang natin na madaan sa disiplina. Tugon ni Tatay Samuel. Ilang araw pa ang lumipas. Inakala ng matanda na nagkakaintindihan sila ng binata. Dahil wala nang nabalita ang pagpaparamdam ng aswang. Ngunit nagulat na lamang siya nang ang mismong tahanan ang sinalakay. Anak nang, nagpapagaling ka lang palang hayop ka. Akala ko pa naman maayos ang usapan natin. Mabuti naman at ako na mismo ang pinunteriya mo, kesa kung sino-sino. Sandali lang ha, hintayin mo ako makalabas. Diyan tayo magtutuos. Wika ni Tatay Samuel. Pagkalabas pa lamang na matanda, sinugod na ito ng aswang. Nahulog sa hagdan at dahil hindi kagad nakatayo, sinamantala ito ng nilalang. Dinaganan siya kasabay ng pagsakal. Masyadong mahigpit ang kapit kaya nahirapan itong huminga. Sinubukan niyang makawala ngunit hindi basta-basta ang lakas nito. Ngunit hindi nagtagal ay nakabawi rin siya. Matapos madampot muli ang itak, hindi na tinantana ng taga. Ilang sandali lang ang lumipas, naglupasay ito. Nagmamakaawa pang wag tuluyan. Ngunit nasagad na ang galit ni Tatay Samuel. Aba, binalaan na kita, hindi ba? Naglakas loob ka pa talagang bumalik para sumalakay. Naghihiganti ka kamo. Hindi ko na siguro kasalanan kung papatayin kita ngayon. Total ikaw ang unang sumugod. Sa totoo lang, naawa ko sa nanay mo. Masasaktan siya pero tama lang natapusin na kita para hindi na humaba pa ang pag-aalala niya. Kung patuloy kang mabubuhay at magpapatuloy sa paghahasik, malaking problema ang ibibigay mo kay Nora. Sa kabila ng paghihingalo, nakuha pa nitong kumapit sa kanyang paa, sabay tingin sa mata. Nakikiusap ito ngunit buo na ang pasya ni Tatay Samuel. Wala itong nakikita o nararamdamang kabutihan sa binatang aswang. Kaya para hindi na lumaki pa ang kasalanan at panggugulo nito, ginawa niya lamang ang nararapat. Matapos ang ilang beses na pagsaksak, hindi siya makatingin dito. Hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay. Patawarin mo sana ako, Nora. Ipagdasal na lang natin na gagabayan pa rin ng Diyos ang kanyang kaluluwa at mapatahimik sa kabilang buhay. Wika ni Tatay Samuel. Kinabukasan, pagkasikat ng araw, nagpunta sa tahanan ni Aling Nora si Tatay Samuel upang ibalita ang nangyari. Katulad ng inaasahan, napahagulgol ito. Nagwala sa sakit na dulot ng pagkawala ng anak. Ngunit ang naging maganda lamang ay tinanggap ng buong puso. Alam kong aabot din kami sa puntong ito. Hindi ko lang inaasahan na mapapaaga. Samuel,
Pasasalamatan ba kita dahil kagad mong tinapos ang kasamaan ng aking anak? O magdadamdam muna ako sa iyo dahil pinatay mo siya? Pero hindi bali na. Masakit man sa akin ang mga nangyari. Tatanggapin ko ng maluwag sa puso. Ilang ulit ko na rin siyang pinagsabihan, pero ayaw niyang makinig. Wika ni Aling Nora. Sa pagpapatuloy ng usapan, nalaman ni Tatay Samuel na ilang beses nang nakapangbiktima ang binata. Hindi lamang mga hayop, may mga tao nang nadadamay. Sa ibang lugar nga lang nang bibiktima kaya hindi kagad nakarating sa kanya. Kabilang na dito ang dalawang nagmumutya na nagtamo ng maraming kalmot matapos makasalubong sa daan. Pinayuhan din na matanda ang ina na huwag gumawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan, lalo pat nagluluksa sa pagkamatay ng anak. Masakit para dito ang mawalan, pero ipinaintindi ng mabuti ni Tatay Samuel ang sitwasyon. Ilang linggo niya itong dinadalaw, naninigurado na walang gagawing masama sa sarili. Sa kabila ng katauhan nito, hindi pa rin may pagkakaila ang kabutihan sa ginang. Sadyang nagkataon lamang na may anak na tumaliwas. Sa paglipas ng panahon, namayapa na rin si Aling Nora. Si Tatay Samuel mismo ang nagpalibing bilang tanda ng pagkakaibigan ng antingero at aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Nang mga panahong ito, kasalukuyang abala ang grupo ni Bong sa paghahanda ng mga gamit na kakailanganin sa pagpunta sa isang misyon. Ang binatang si Bong ay kasama sa mga misyonaryo sa lugar. Nangyari ito dahil sa impluwensya ng yumaong lolo. Ito ang namumuno sa grupo at kasakasama ang apo tuwing nagpupunta sa iba't ibang lugar. Kaya naman bilang pagsunod sa bilin ng matanda, umanib si Bong bago pa tuluyang mamatay ang lolo. Hindi naman ito pumayag na maging pinuno. Bagkus mas pinili na maging isang normal na kasapi lamang. Kaya naman, sa lahat ng pagpupulong at aktibidad na ginagawa ay aktibo ang binata. Sa katunayan, kaya naman hindi pa nag-aasawa si Bong dahil palagi itong abala sa grupo. Ayon naman sa kanya, wala namang problema kung maging matandang binata. Panatag naman ang loob na kasama ang Diyos kahit ano pa man ang mangyari. Kaya simula pagkabata hanggang sa tumanda, buo ang paniniwala ni Bong na kaya tayo nabubuhay ay para pagsilbihan at sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay nagsimula ng maglakad ang grupo papunta sa bundok. Ito ang unang pagdadausan ng misyon. Ayon sa grupo, mas madaling kausap ang mga taga dito kumpara sa syudad. Ang mga taga-bundok ay totoo ang paniniwala sa Diyos. Hindi kagaya ng iba na madalas pera ang sinasamba. Nang makarating sa lugar, ganoon na lamang ang pagkamangha ni Bong nang makita ang mga nakatira. Napakarami ng tahanan. Halos mapuno ang isang parte ng bundok dahil sa mga naitayong tahanan. Kaya naman para sa grupo, isa itong malaking pagkakataon na mapalaganap ang mga salita ng Diyos.
Kagad namang nagyaya ang leader ng grupo na umpisahan na ang pagbabahay-bahay. Sa ilang oras na pagsasagawa, naging maayos naman dahil halos lahat ng nakatira ay bukas loob na tinanggap ang grupo ng mga misyonaryo. Buong maghapon na naging abala ang grupo. Samantala, pagsapit naman ng gabi, pinatuloy ang mga ito sa tahanan ng isang kagawad ng barangay. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umaga, nagpaalam na ang grupo na lilipat na ng lugar. Maayos naman ang pagtanggap ng mga tao sa sumunod pang lugar na pinuntahan. Sa ikatlong araw na pagsasagawa ng misyon, nagawi naman sila sa isang liblib na lugar kung saan bundok at kakaunti lamang ang mga nakatira. Habang naglalakad, may isang matandang babae na lumapit at sinabing, saan naman ang punta nyo mga anak? Dito na muna kayo para makapagpahinga. Halata na pagod na yung mga mukha ninyo. Wika na matandang babae. Dahil sa sinabi, kagad namang sumang-ayon ang grupo. Habang tinititigan ito ni Bong, wala namang kakaibang napansin sa matanda. Dahil napakaamo ng itsura. Tipikal na isang matandang namamalagi sa bundok. Nang makarating naman sa itinurong tahanan, ganoon na lamang ang pagtataka ni Bong kung bakit napakataas ng bahay. Ang 4 na paa ay gawa sa kahoy ng nara at may taas na halos 5 metro. Ngunit nang makitang matibay naman ang hagdan, sumunod naman ang mga kasama. Nagpahuli si Bong sa pagnanais na alalayan ang matanda. Unay, bakit po napakataas ng bahay ninyo? Hindi po ba kayo natatakot na mag-akyat baba dito? Tanong ni Bong. Ngumiti lamang ang matanda sa kanya. Tumugon na ito na ang nakasanayan. Hindi naman nagtanong pa si Bong. At nang makapasok, naghain na ang matanda ng makakain ng grupo. Lahat ay naging abala sa pagkain, maliban kay Bong. Busog pa ito dahil sa mga nakain sa kabilang barangay. Hanggang sa natapos, hindi ito tumikim ng kahit anong nakahain. Gawa ng malapit ng magtakip silim, karamihan sa mga kasama ay natulog na dahil binigyan ito ng mahihigaan ng matanda. Ngunit laking gulat ni Bong nang makitang nasa ibaba na ng tahanan ang matanda. Panay ang tingin sa paligid na parang may kung anong hinahanap. Maya-maya pa, may isang grupo ng mga kalalakihan na bigla na lamang pumunta sa tahanan. Ang iba sa mga ito, may dalang kawa at tubig na nasa balde. Tinitigan lamang ito ni Bong. Walang ano-ano'y bigla na lamang nagulat nang marinig ang boses ng matanda sa likod. At nang lumingon ito, hindi naman nagkamali dahil naroon nga ang matanda. Nang matitigan itong maigi ni Bong, bigla itong nakaramdam ng sobrang antok. Ngunit pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman. Hindi pa man nagtatagal ay naalala ang dating karanasan ng lolo. Sa tuwing grabing antok ang nararamdaman kapag may kaharap na isang tao, wala itong ibang ibig sabihin kundi isa itong aswang. Kaya naman kahit halos hindi na makayanan ang nararamdaman, kinurot nito ang manipis na balat sa may parte ng pulso. Hindi tinigilan hanggang sa masugat. Kasabay nito, diretsong kinuskos ang sugat sa isang kawayan malapit sa kinatatayuan.
dahilan para magising ang diwa ng binata dahil sa sobrang hapde. Samantala ang matanda naman, nag-iba na ang itsura. Biglang naging mapula ang mga mata at paulit-ulit sa pagngiti ng nakakaloko. Sa puntong yon, purong takot na ang nararamdaman ni Bong. Iba na ang nangyayari sa paligid. Pagtingin naman sa ibaba, abala na ang mga kalalakihan sa pagpapakulo ng tubig sa kawa. Kaya naman pumunta na ito sa kwartong tinatutulugan ng mga kasamahan. Walang awat itong ginising. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nagigising. Halos buhati na rin niya ang leader ng grupo. Ngunit nabitawan naman ito nang makita ang matanda na may dalang napakahabang patalim. Nagmamadaling bumaba si Bong at pagkarating sa ibaba, panay naman ang tawanan ng mga kalalakihan malapit sa kawa. Kaya hindi na nagsayang pa ng oras si Bong. Diretso lamang ito sa pagtakbo. Nang makita ang isang malaking kahoy, dito na nagtago si Bong at tahimik na pinagmasda ng paligid. Ilang minuto pa ang nakalipas. Isa-isa nang ibinaba ng mga kalalakihan ang mga kasama. Tulog na tulog pa rin ang mga ito at napatakip na lamang ng bibig si Bong nang makita na isa-isang inilulublob ang ulo ng mga kasama sa kumukulong tubig ng kawa. Gustuhin mang tulungan, ngunit wala nang magagawa dahil parang pinagpepiestahan na ang mga kagrupo. Sa puntong yon, batid niyang wala na itong mga buhay kahit ulo lamang ang inilublob. Ngunit hindi niya magawang makasigaw man lamang o maigalaw ang katawan. Matapos itong maisa-isa, gamit ang dahon ng saging na nakalapag sa lupa, pinagpatong-patong ang mga katawan. May kung anong sinabi ang matandang babae. Dahilan para isa-isa ng kainin na mga kasama ang mga katawan ng mga misyonaryo. Napapikit na lamang si Bong. Hindi na makayanan pa ang lugar. Nagmamadali na itong umalis. Pagkarating sa katabing barangay, may isang lalaki na nakausap at dito nilahad ang mga pangyayari. Ngunit nanlumo na lamang nang malaman ang buong katotohanan. Naku, malaki ang respeto ko sa mga katulad niyong misyonaryo, iho. Alagad kayo ng Diyos. Pero siguro, hindi sa lahat ng pagkakataon na bibiyayaan kayo ng proteksyon. Wala man lang nakaramdam sa inyo na mapanganib yung matandang yon. Ang matandang nakainkwentro nyo, kasapi ng mga aswang. Normal siyang naninirahan sa kabilang barangay. Pero lahat kami dito, alam naming hindi siya isang tao. Marami na yung nagawi sa lugar. Lahat-lahat sila. Nasawi. Maswerte ka, iho, dahil napakatatag ng loob mo para labanan yung temptasyon ng matanda. Sa ngayon, ang tanging masasabi ko na lang, wala na tayong magagawa pa para sa mga kasamahan mo. Wag ka na ring babalik sa lugar na yon. Kung ayaw mong wala nang matira pa para ipagpatuloy yung misyon nyo. O siya, iho, mauuna na ako ha, at hating gabi na. Kailangan ko na ding magpahinga. Wika ng lalaki. Dahil sa mga sinabi nito, wala nang ibang nagawa ang binata kundi sundin na lamang ang mga payo. Ramdam niya ang sensibilidad sa pagkakasabi ng lalaki. Kaya naman, nagpalipas na lamang ng magdamag sa kanto. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, bumalik ito sa lugar. Hinding-hindi niya malilimutan ang mga nasaksihan. Sa ilalim ng bahay, naabutan ang matanda na naghuhukay ng lupa. Sa kanyang paglapit,
Halos mapasigaw si Bong nang makita ang patong-patong na ulo ng mga kasamahan. Isa-isa itong ibinabaon sa lupa. Dahil sa sobrang kilabot, hindi na nagawa pang lumapit sa matanda. Ang tanging nasa isipan na lamang noon ang makaalis sa lugar at mga dasal na lamang ang iaalay sa mga kasamahan. Ang pangyayaring ito ang huling alaala ni Bong sa probinsya. Dahil makalipas lamang ang 1 linggo, magmula nang masaksihan ng lahat, lumuwas na ito ng Maynila para kahit papano'y makatulog tuwing gabi. Hindi na niya magawang makatulog dahil paulit-ulit nakikita sa isipan ang mga nangyari. Samantala, halos 1 taon lamang ang nakalipas. Nagsilbi na ito sa simbahan sa lungsod ng Maynila. Sa ganitong paraan, ipinagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Magpas hanggang ngayon na matanda na si Bong, patuloy pa rin itong naaalala nang minsang makaengkwentro ang isang matanda na dahilan para masaksihan ang misyonaryo na luto sa kawa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.